Kapag may nakasalubong kang buntis na nakapaa at hindi mo kakilala, huwag mo nang batiin. Kasi baka mamaya, magaya ka sa isang babaeng nalaman yung kwento ni Fatima, ang buntis na taga Zamboanga. Story time. Nandito ako ngayon sa Zamboanga City at naalala ko yung kwentong nabasa ko tungkol sa isang probinsya na malayo dito sa Zamboanga. Sa isang lugar na hindi ko na lang papangalanan, may isang babae na ang pangalan ay Merly. Pauwi na si Merly isang gabi at may nakita siyang isang buntis sa may sapa malapit sa bahay nila. Wala siyang suot na tsinelas at meron siyang dalang sulo. Dahil masyadong friendly si Merly, binati niya yung buntis. Lumingon naman sa kanya, pero tumango lang. Hindi kilala ni Merly yung buntis, kaya nung may nakasalubong siyang kapitbahay, tinanong niya kung sino yung babae. Nagulat si Merly sa sinabi ng kapitbahay. Wala naman daw ibang tao doon sa sapa, kundi silang dalawa lang. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow follow nyo na ako. Hindi na lang pinilit ni Merly pero nakikita pa rin daw niya yung babae. Ayaw niya sigurong isipin na weirdo siya. Biglang naalala ni Merly yung kwento ng lolo niya. Noong 1974, construction worker daw yung lolo ni Merly. At meron daw isang malaking tipak ng bato na humaharang sa daloy ng tubig doon sa sapa. Hirap na hirap daw silang tanggalin yun. Ginawa na raw nila ang lahat para matibag yun. Nagpasabog na ng dinamita pero hindi pa rin matibag-tibag. Hanggang sa may isang tao na nagsabi sa engineer na baka gawa raw yun ang mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Baka kailangan daw nilang mag-alay ng sakripisyo para masira yung bato. Hindi naniwala yung engineer nung una. Hanggang sa nagkasakit yung asawa at yung anak niya. Huminto yung trabaho nila ng ilang buwan na tibagin yung batong nakaharang sa sapa. Hanggang sa isang araw, bumalik yung engineer at sinabihan yung lolo ni Merly na tatanggalin na raw nila yung bato. Meron daw silang hinanda na alay. Sinabi nung engineer sa lolo ni Merly na kahit na ano daw yung makita nila doon, wag na wag sasabihin sa iba. Maya-maya, nilabas nung engineer ang isang buntis galing sa sasakyan. Yun daw yung alay na dapat nilang isakripisyo, sabi ng isang albularyo. Malagim yung ginawa nila dun sa babae. Hindi ko nasasabihin kung ano talaga yung ginawa nila, pero isang krimen yung naganap. Noong gabing ring yun, nawala mismo yung katawan ng babae. Kinabukasan, nagdala sila ng bulldozer dun sa sapa. At sa isang iglap, madali nilang nasira yung batong matagal na nilang pinoproblema. Sabi sa kwento, ang alam lang daw na impormasyon nila tungkol dun sa babae, kinuha raw siya galing sa Zamboanga. Pinangalanan na lang siya na Fatima. At hanggang ngayon, patuloy pa rin daw siyang nagpapakita doon sa mga taong dumadaan sa sapa kung saan siya pinatay. Nakakagalit na buhay pa yung kailangan nilang gawing sakripisyo para sa mga bagay na wala namang scientific o logical sense.